Huwag kang bibili ng pre-selling na property hanggat di mo nagagawa ang mga ito. Number 1, look for the license to sell ng project mula sa Department of Human Settlement and Urban Development or DSUD. Kung wala, nako, lumayo ka na dyan. Number 2, alamin kung reputable ba ang developer, kung successful at natatapos ba ang mga projects nila. Number 3, magbasa ng mga reviews mula sa buyers ng projects ng the same developer online. Number 4 is intindihing mabuti ang payment terms, hindi lang yung down payment ha, or yung equity, pero pati yung reservation fee, financing amortization, whether it's in-house, pag-ibig, or bank financing. Pati yung mga other charges tulad ng move-in fees, association dues, and amilyar. Number 5, alamin ang target turnover and timeline ng construction. And number 6, i-visit ang location at model unit para makita kung accessible ba siya or prone ba sa baha. And para makita yung actual size ng property. Huwag lang magdepende sa mga nakikita sa brochure or ads. Number 7, basahin mabuti ang kontrata tulad ng reservation agreement, contract to sell, and deed of absolute sale. Unawaing mabuti ang penalties for late payments at iba pa. And lastly, set a realistic expectation sa turnover ng unit and sa mga processes. Understand na may possibility of delays para rin makapagplano ka ng husto bago ka makalipat sa iyong bahay. Huwag lang maintay sa mababang monthly payment. Dapat naiintindihan mo bakit siya mababa. And more importantly, do your own due diligence para safe ang pinaghirapan mong pera. Sana nakatulong ang video na to. Comment more, then like and share for more videos like this.